Problema sa seguridad sa bansa, patuloy na pagtaas ng bilihin, walang humpay na pagtatalo sa politika, paglabag sa kalayaan sa pagsasalita at iba pang pang-ekonomiyang issue ng bansa. Ito ang iginiit na mga issue ng grupong inulunsad sa Quezon City nitong Martes na Pilipino Tayo Movement na bilang pagsusulong umano sa pag-amyenda ng 1987 Constitution. Kasama ang mga dating kawani ng gobyerno sa pangunguna ni dating Presidential Anti-Corruption Commission Chief Greco Belhica na nawagan ng grupong isulong ang Constitutional Convention o CONCON upang maisakatuparan ang pag-amyenda sa konstitusyon. Tayo na po bilang mga Pilipino ang magkumbinsi, tumawag, magsalita at magsama-sama para sabihin sa ating mga namumuno, it's time for change. Pagpatawag po kayo ng CONCON para makalahok kami. Dahil CONCON lang po ang talagang the only way, the only option na matatanggap ng Pilipino na may kredibilidad na paniniwalaan nila, ito ang para sa Pilipinas. Mula sa iba't ibang prominenteng delegadong tao hanggang sa mga kinatawan ng bawat rehiyon at sektor, layo ng grupo na magkaroon ng kolektibong desisyon para tuluyan ng amyendahan ang 1987 Constitution. Sentimiento ng grupo, hindi na akma ang hangganan at konteksto ng konstitusyon sa kinaharap na problema ng bansa sa kasalukuyan. I think the CONCON is the legally most acceptable. It's also feasible at the same time. And I think that this is the most acceptable para sa ating taong bayan. If we really aspire for true and meaningful change, this is it. Kasama rin sa kilusang ito si dating Senador Gringo Honasan II na kamakailang bumuo ng bagong partido. So this effort, hindi namin sinasabing we're pushing for charter change. We're sold into this effort. Gusto namin malaman kung ano ang damdamin at pakiramdam ng ultimate beneficiaries na nagiging biktima sa haba ng panahon. Dahil dito, asahan umano ang kampanya ng pagsusulong ng CONCON sa mga social media platforms. Pagtitiyak pa ng grupo, susubukan nilang lumibot sa mga lugar sa Pilipinas upang manawagan at ilinaw sa mamamayan ang kanilang ipinaglalaban. Samantala, may panawagan naman ng grupo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ikaw po ang chairman ng isang partido na ipinanganak at itinatag sa konsepto ng federalismo. Ang tanong lang po namin ngayon, ikaw ba talaga ay nagsusulong ng charter change at federalismo? Francis Riudique, nag-uula para sa One Media Network.